Ito pag-uusapan po natin ay iba't ibang bagay po kabola na nagaganap po around the league kabola. At umpisa tayo of course sa naging decision po ng TNT. Hindi pa natin ito nabalita Hindi pa natin ito napag-usapan kabola. Yung kanila pong pinapirma pong gwardiya kabola. Hindi pag-usapan din natin of course yung latest po na update regarding po dun sa kanila pong superstar guard. Ito nga pong si Mikey Williams kabola. And then some discussion with Terra Firma. So hindi pa nakasubscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. So sa Terra Firma mga kabolan, sabi dito so nagkaroon na po ng media coverage kabola. Ito paparating po na season na sabi ng Terra Firma, they find reasons daw to be optimistic. So marami nga nagsabi na napaka-optimistic nila. Actually, if you watch the video kabola, yung mga ilang video po na lumabas, makikita mo naman maganda yung aura ngayon ng mga players po ng Terra Firma. Hindi yung aura na alam nilang matatalo po sila sa season. I think number one reason dyan is si Stephen Holt, and he was also pointed out by the main local guy before the arrival of Holt na si Wami Chongson, diba? So pinoint out nga po na itong si Holt kabola has a very very good lineage po experience sa international league kabola. At yun din basically ang pessimistic po na banat or optimistic po pala na banat na Isaac Go kabola, that the arrival of the new guys will help them really in their try of reaching po the playoffs, kasi one time na pa lang po nila yan nagagawa kabola. So ito namang TNT, on the other hand, medyo kumbaga kabaliktaran sila ng Terra Firma, kasi nga po nung tinanong si Coach Jolas / team manager kabola, sabi niya nothing nung tinanong po siya na update regarding nga dito kay Mikey Williams na hindi pa rin po bumabalik. And of course, very very defiant din naman itong si Coach Jolas regarding the situation. Although it will be a good test yung statement niya dito. He's not here. We have been practicing for a month now, and it's unfair for the guys to go to the season and not be included in the lineup. If you are not in the first year, it's going to be hard for you to go back to the lineup. Yun yung statement na yun. Tingnan natin, pag bumalik si Mikey Williams, napaperma din ng TNT kabola, kung talagang mahirapan pong bumalik po sa lineup si Mikey Williams. And highly doubt that kabola. Napunta naman tayo sa mga comments po na nandito po sa ating ibang mga videos. So dun sa video po natin na Ginebra trade target kabola, Slaughter dapat bumalik daw sa Ginebra, tapos Pringle plus bench player for Holt kabola. So fan to na Ginebra. Bakit kaya gusto niyang pabalikin si Slaughter? Fan siguro siya ni Slaughter na ito sa Anthony Liu, kasi maraming hitter yun si Slaughter dati. Then we have Josh MT 683, positive energy is like a boomerang, what you send out comes back. Tama. Taulab and Slaughter mas better makita magkasama sa Ginebra. Neil Marty, pangalawang post na na pagbalik daw si Slaughter po sa Ginebra. Mukhang may fans ng Ginebra itong si Slaughter kabola, gusto siyang makita doon. Pero I doubt po na babalik pa po siya ng Ginebra kabola with all that transpired po. And of course, yung pinakapag-uusapan natin ngayon is yung decision po ng TNT na papermahin po yung Ginebra draftee Kim Aurin sa kanilang lineup. May connection ba ito dun sa nga po sa pagkawala po nitong si Mikey Williams kabola? It was signed po a month ago kabola. So I think meron naman, kasi a month ago alam naman nila napaparamdam na si Mike Williams, so magpapahirap naman po siyang magpaperma ng kontrata kabola. So malamang naramdaman na nila yan, kaya po nila pinaperma itong si Kim Aurin. And Kim Aurin, the way I look at his game, is really good in making space for himself, so he can really create po shots for himself kabola, pero hindi siya masyado in creating shots for his teammates kabola. And of course, he is not in the level of a Mikey Williams kabola. Efficiency wise, he will not be efficient kabola, and I really doubt na ganyan po ng klase ng player ang need nila ngayon, lalo na wala po si Mikey Williams kabola. If he can become a consistent 3-point shooter, he could be a big help, pero pag hindi po siya naging consistent from beyond the arc, I do not think he will be a positive player for TNT. Kung baka ba sa palagay mo, magiging malaking tulong ba itong Ginebra draftee po kay TNT? Comment lang po sa baba.